Hello guys, so ayan, pag-uusapan naman natin tungkol dito sa isang sisi natin na napanood ko yung content ni Sis Rose. Hello Sisi, ayan, so gawan ko na ng content ng wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. paalam naman ako sa'yo about dito at thank you kasi binigay mo sa akin yung agency mo, yung contact person ng agency mo para makatulong na rin sa ating mga inspiring na gustong magpunta dito sa Singapore. Bali, anong tawag dito? Kasi guys, meron na kasi nag-comment sa kanyang isang video na regarding daw na bakit ganun daw yung, basta ito panoorin nyo na lang yung kwento nung tawag dito, yung about sa video niya na may nag-comment about doon. Ang salary deduction, tapos aplikante lahat gagastos. May salary pa din, may salary deduction pa din. Sus Mariosip yung agency. Ask ka sa MOM, may ganyan bang patakarang helper ang gagastos lahat at may salary deduction ang agency. Sa kung saang probinsya, doon sila manggaling sa kanila at flight puntang Luwas, Manila, mas maganda sagot lahat ng agency yan. Kaya salary deduction kasi kasama na yan lahat. Salary deduction sa agency. May salary deduction na tinatawag dahil dyan sa nabanggit mo kung aplikante ang magbayad ng lahat binanggit mo, di wala ng salary deduction. Applicant lahat gagastos. Sa mga nabanggit ko raw, kasi sa agency namin, sa Jake Agency na nadaanan ko, kapag first timer ka, ikaw din yung gagastos ng TESDA. Gagastos ng plane ticket, medical kapag at flight papuntang Manila. Kasi sa Manila lang ito na agency. Magperma ka lang ng contract sa Manila tapos kinabukasan ay flight muna pa Singapore. So, klaruhin ko lang po sa lahat po ng agency na nadaanan ko, kasi tatlo kasing agency ang nadaanan ko, ito lang po yung Jake Agency ang maganda, ang matino. Kasi yung first, ayaw ko ding mag-recommend ng agency na hindi ko alam or hindi ko siya nadaanan, no? Hindi ko na-experience kung ano yung napagdaanan ko doon na agency. Kasi baka ako pa ang ma-blame, diba? Kasi hindi natin alam ang sitwasyon ng accommodation at ang sitwasyon ng agency. So, ang nirecommend ko lang yung agency na nadaanan ko. Ayokong mag-recommend ng iba. So, sa first agency kasi guys, way back 2015, Alcare, pinaka-worst na agency na inadaanan ko. Kasi, 4 months salary deduction siya. Sila lahat ng gumastos, medical, pero ako yung plane ticket pa Manila. Sila din yung TESDA. So, accommodation sila din. Ang tagal-tagal naming natambay sa accommodation. Alam mo ba, pag matambay ka ng accommodation, ay nako, gagawin kang katulong, tapos hindi ka pa makalabas-labas. Napaka-strict pa ang mga nagbabantay doon. Tapos may mga kasamahan ka pang hindi mo yung mga ugali, di ba? Lalo na yung mga ex-abroad. Nako, tapos first timer ka, nako, alilain ka. Hindi naman lahat, pero talagang yung ibang kasi ex-abroad ay parang kung makaasta, parang may-ari na ng agency. Kaya ayaw na ayaw kong magtambay ng agency, ng accommodation. So, yun nga, ang tagal din naming nakalipad papuntang Singapore. 3 months din akong nagtambay sa Manila. Ang tagal ng process ng agency na yon. So, sa pangalawang agency ko naman guys, kasi nakatapos na ako ng contract dito sa Singapore 2015, 2017, umuwi na ako ng 2017. So, nagtambay ako ng Manila, ng Davao, ng 9 months. Tapos, nag-apply ako ulit. Pero may nalaman ako na agency na Davao process lang. So, nag-try akong mag-apply. Ang second na agency ko ay migrant. Okay siya ang migrant kaysa doon sa first agency ko. Kasi ang migrant, bago ka luluwas ng Davao, bago ka aalis sa iyong bahay, ay tapos ka na nag-medical at may employer ka na. Tapos, saka ka na fit to work ka na sa iyong sa tawag nito medical, ay mag-accommodation ka na doon sa Manila. So, kami din ang agency din ang gumastos ng ticket pa Manila, medical, at saka kung first timer, pati TESDA. Agency din ang gagastos. 3 months deduction sila. So, lahat ikaw, ang gastos mo lang ay yung pagkain mo, kasi kapag sa accommodation ka magstay nga ay hindi sapat yung pagkain, limit lang ang pagkain. So, kapag first timer ka, gutom ka talaga, makakagastos ka talaga ng pagkain. So, at ano pa din yun napaka-strict din, no?
nakapaka-strict, bawal kang lumabas ng agency, strict sila. Ang phone din bawal. So pag sa Manila pa lang bawal na yung phone sa accommodation natin. Napaka-strict, napaka-worse siya na agency, pero mas worse yung sa first, no? Kasi yung sa migrant agency, madali lang kami doon sa Manila. 1 month and a half lang ako sa Manila. Nakalipad na ako sa Singapore. So itong Jake Agency itong Jake Agency ay napakaganda. Kasi bago ka umalis sa iyong bahay para pupuntang Manila, may contract ka na. Ready na yung contract mo to sign sa Manila kasi sa Manila lang yung agency. Tapos na lahat ba? Hindi ka na magtambay sa accommodation? Wala. Aalis ka sa province mo na tapos ka na lahat, no? Magpirma ka na lang sa agency sa Manila, tapos kinabukasan ay alis ka na. O, di ba? Mas maganda siya. So, sa 2 months salary deduction, sa 2 and a half salary deduction din, ang kukunin lang nila every month ay $500. So, sa first month, second month, $500. Pagka third month, $300 na lang yung kukunin sa sahod mo. Pero doon sa previous nga agency ko, yung Alcare at saka yung migrant, lahat yun kukunin. Ang ibibigay lang sa iyo, yung Sunday nga sahod mo. Kunwari, 650 yung sahod mo kasi ex-abroad ka. So, lahat yung 615 kukunin ng agency. O, di ba? Yun yung kaibahan nila sa Jake Agency. O kung dito ka sa Jake Agency, ang kukunin lang sa'yo is $500 lang every month. So may matitira ka pang, kung ex-abroad ka, may matitira ka pang $150 plus yung Sunday na binabayaran ni amo kasi hindi ka nakapag-day off ng 4 Sunday. So malaki-laki ang diferensya nila, guys, no? Magkano lang naman yung TESDA? 5K. Sa Davao, 5K lang ang TESDA. 5 days ang TESDA namin. Magkano lang naman ang medical? 2,500. So, kung magtambay ka ng agency sa accommodation, magtambay ka ng accommodation ng ilang buwan, gagastos kayo, guys. Maniwala kayo sa akin, magagastos kayo. Mas magastos ang ibang agency kaysa dito sa Jake Agency. So, kayo na po ang nyo pa rin naman, diba, sa yung decision kung saan kayo mamimili. Doon kayo sa agency lahat ang gagastos, na yan ang kalagayan nyo. Tapos, so, ayun guys. So, hello. Para doon sa nag-comment sa post sa video ng ating isang sisi. Okay, may freedom tayo para mag-comment. Nagigets ko yung, yung side mo. And, para kasi sa akin, parang yung siguro kung ganun yung way ng comment mo, siguro mas okay para sa akin yung sabihin mo na lang kung ano yung agency mo dito sa Singapore na pwedeng makatulong sa ating kapwa Pilipino, kaysa naman ganun yung parang binash mo si Sis Rose. So yun, hindi ako masyadong konting explanation lang po sa hindi nakakaalam, at para na din sa UCS, hindi sa against ako dun sa sa mga sinabi mo. Pero kasi tama si Sis Rose, magkaiba po talaga ang batas ng MOM at saka batas ng Pilipinas. Hindi na po yan sa saklaw o sakop ng MOM, yung about sa regulation ng ating batas sa Pilipinas. Kasi sa atin po sa Pilipinas, hindi po nakakalam or sa mga hindi pa po nakakapag-abroad, bago po tayo makalabas ng ating bansa, meron po talagang standard si Philippine Embassy or si ating government ng Pilipinas sa paglabas ng ng POAA natin, ng about sa tawag dito sa paglabas ng Pilipino sa ating bansa, para ma-secured nila na maging safe ang ating migrant workers o mga DH na palabas. Kaya nga po nilunsad nila yung OWA at saka PIDOS na tinatawag, kasi po para maging aware yung mga Pilipino sa bansang pupuntahan nila, at saka mas secured nila na talagang physically, mentally, emotionally at financially ready po ang mga Pilipino sa paglabas. Kasi hindi po biro ang makipagsapalaran ka sa bansang hindi mo pa napuntahan or hindi mo alam ang culture, hindi mo alam kung anong meron sa kanila at kung paano yung pamamalakad nila sa bansang yon. Ngayon, kaya syempre wala pong sabihin natin libre talaga na makaalis ka ng bansa. Hindi ko alam, pero kung meron ba talaga na makakaalis ng bansa na wala talagang babayaran or wala ka talagang magagastos ng piso, di ba yung
Parang napaka-exage po talaga nun. Kasi pamasahe mo pa lang papunta sa mga organisasyon na yan na katulad ng OWA, PDOS, gagastos ka na. Pero hindi yon kasi sarili natin yon. Pero yung sinasabi is kaya nga daw may salary deductions. Ganito po kasi yun. Siyempre, yung batas ng Pilipinas, meron din yung standard na kailangan natin, di ba? Siyempre, pag nag-uwa ka, nagpidos ka, hindi naman libre yan. Babayaran yan. Kaya nga po, merong mga agency dito sa Singapore. Sabi ko nga, iba-iba ang patakaran ng agency dito sa Singapore. Iba-iba din ang deductions nila kasi depende po kung magkano yung magagastos mo. At siyempre, negosyo yan. Kailangan yung nilabas nilang pera, pwedeng doble or triple ang balik sa kanila yan kasi negosyo yan. Walang libre at saka hindi agad kasi nila makukuha yung pera sa inyo. Once na naglabas sila, maghihintay pa yan ng 1 buwan, 2 buwan, o pag minalas pa 3 buwan. Depende kung walang aberya yung anong tawag doon, yung pag-a-apply ninyo. Ay paano kung katulad ng nangyari sa akin, ubabot ako ng 3 months na pending yung pera ng agency ng Singapore sa akin. So wala siya magagawa kasi yun lang ang usapan namin na deductions ko na 3.5, supposed to be 3.5, umabot ng 4 months kasi may agent ako. So yun, yung ibig kong sabihin doon, naninigurado din yung mga agency dito sa Singapore. Ngayon, kung for example ang agency ng Singapore is yung brinakit lang nila sa magagastos nila dito sa Singapore, ikaw na ang bahala ng gumastos sa Pinas, kaya maliit ang deductions nila. Kumbaga hindi na nila sinaklaw yung magagastos mo sa Pinas, ang gagastusin lang nila is dito sa Singapore. Ano po yung mga dito sa Singapore? Yun yung minsan yung plane ticket, minsan depende na lang din yan sa usapan. Tapos yung pagdating mo pa lang sa airport, hindi ka kaagad pupunta ng agency. Unlike may iba yatang mga bansa na ikaw yung pupunta sa agency, ikaw mamasahe. Hindi po pwede dito. Kailangan po pagdating nyo na sa airport pa lang kayo, may susundong driver dyan na dadalhin kayo para magpa-medical. Yan po ang pinaka-rules dito sa Singapore na kailangan fit to work ka, na wala kang sakit, wala kang kahit ano. Yun pa lang yung driver, babayaran mo yun. Tapos, syempre, pagkatapos nun, yung mga maglalakad ka ng magsisitling in program ka, magsiseminar ka sa MOM, kailangan may tao na sasama sa'yo from agent. Ako, meron po, 2 kami nag-seminar ng sitling in program ng time na yun, isang Indonesian at ako. Meron kaming kasama na isang staff ng agency namin na siya, the whole day nandun din siya noon kasi whole day yung seminar na yun, guys. Meron silang pa-lunch pero nandun siya kasi in case na may kailangan kami, nandun siya. So yun, guys, yung trabaho na yun, yung proseso na yun. Tapos sasamahan kayo, pagkatapos nun na okay na, pupunta kayo para magpa-thumb print, para magkaroon kayo ng working permit kasi kailangan may thumb print yung ano nyo. Yun, yung pupunta kayo doon, yung gastos na yun. Tapos yung ibang mga gastos pa na mga papers nyo na mag-process na kung ano-ano sa Philippine Embassy natin, sa lahat-lahat, guys, ng gastos na yan. Hindi po libre yan. Tapos, ang isa pa po is yung about sa accommodation natin. Siyempre, yung pagtira natin sa agency, gagastos tayo ng electric sa kanila. Tapos, alam naman natin ang dito, cost of living dito sa Singapore is mahal. Tapos, yung ating food, yun, pag nasa accommodation tayo. Kasi, siyempre, hindi agad tayo makukuha ng ating employer nun, guys. Kasi, siyempre, kasi bago tayo kukunin ng employer, guys, is kailangan kompleto, may working permit na tayo. Kasi, yun ang trabaho ng agency din. Ma-secured muna nila na okay tayong lahat bago tayo papasa sa employer natin. Paano katulad din nung nangyari sa akin, medyo matagal ako bago nakuha ng employer ko, tawag dito, na nakastay ako sa agency. So, sinong gagastos ng pagkain ko? Syempre, agency. Kaya, guys, meron po talagang, kaya nagkakaroon ng salary deduction dito sa Singapore na ganitong amount. Tapos, pag sila pa ang nag-cover ng gastos natin sa Pinas, syempre, tataas yung deductions. And nakadepende nga po, sabi ko sa inyo, nakadepende po yan sa agency. Kasi may mga agency na may balik din sa kanila yon. And yun, kaya balik ang deductions minsan ng agency ng Singapore. Kasi nga po, yung gagastusin nila, yung tawag dito, yung gagastusin nila, kailangan may balik sa kanila yan. So yun, kaya maliit yung deductions nila kasi dito lang yun sa Singapore, hindi nila kinover yung gastos sa Pilipinas. Pag nag-cover sila ng gastos sa Pilipinas, syempre
kailangan may pumalik sa kanila mas malaki. Kaya mas malaki yung deductions nila. Ngayon, kung tayo mag-cover ng ano sa Pilipinas, syempre, mas maliit na yung deductions nila. And yun dun guys, kaya para dun sa isang sisi natin na parang nag-comment kay sis Rose, iba-iba po ang patakaran ng mga agency dito sa Singapore. Ulitin ko po, kung sila ang cover nila is dito lang sa batas ng Singapore lang, tayo sa batas ng Pilipinas, hindi po pwedeng malaki ang deductions nila kasi maliit lang din ang ilalabas nilang pera, kaya dapat maliit lang din ang deductions nila, although dapat may tubo or bumalik sa kanila. So yun guys, sana malinaw at sa UCC, thank you. At ito pa yung yung agency ng ating CC, baka gusto niyo mag-apply sa kanya. And thank you CC kasi binigay mo sa akin siya yung agent ng Jake agency. So sa Pilipinas na agency ng ating CC. So yun guys, bye bye.